Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo, ng mga taga-Tacloban. So, meron tayong house church dyan or micro church. At ayan, magkikita-kita tayo soon. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God, Understanding Biblical Hope. Again, pag yung pinag-aaralan natin nitong mga nakarang araw hanggang sa kasalukuyan, ito ay summary of the whole Bible. From the past, present, hanggang future, yung inaaral natin. Basically, lahat na yung buong Bible from Genesis to Revelation, sinasummarize natin. At yung sentro nito ay yung Diyos na manunubos. Meron siyang redemptive plan. At yung Bible po, ito yung redemptive history. Merong plano ang Diyos na tubusin ang kanyang buong nilikha. So, ano po yan? Kung ano yung nilikha ng Diyos na mabuti, hindi niya give up, bagamat nahulog sa kasalanan, plinano niya at sinimulan niyang tubusin hanggang sa maging perfect muli yung kanyang nilikha. This is the story of the whole Bible. Now, ang i-emphasize natin ngayon, si Jesus Christ, dumating, siya yung Messiah, nagsimula na yung kanyang paghahari. Kaya merong growth of redemption Itong growth of redemption, hindi pwede nating itsapuera to. Hindi pwedeng sabihin mong mundo natin pasama ng pasama, tapos in the future pa yung pagpapagaling. Yung pagpapagaling dito sa nilikha, nagsimula na hanggang sa maging perfect muli. At ngayon, naghahari na si Jesus Christ, which is something na hindi pa naniniwalaan ng marami, Yeah, well, naghahari si Jesus Christ, pero hindi pa yun talaga yung paghahari niya. They're still waiting for the second coming. Talagang yun yung tunay na paghahari niya, and then merong 1,000-year reign. Now, ang paniniwala na tinuturo natin dito, si Jesus Christ nagsimula na maghari. Yung 1,000 taon na kanyang paghari, yun ay figurative. It means a long period of time hanggang sa muli niyang pagbabalik and then perfection. So, simulan po natin talakayin ito. Pag-aralan po natin yung enkwentro, pinaka-importanting conversation, isa sa pinaka-importanting pag-uusap na naganap long time ago, 2,000 years ago, when Jesus and Pilate had this conversation. So sabi po dito si John chapter 18 verse 33 to 38. Si Pilato po, tinanong niya si Jesus Christ. Sabi niya, "Are you the king of the Jews? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Ang sagot ng Panginoong Jesucristo, hindi niya directly sinabing, "Oo, ako nga, hari ng mga Hudyo." Sabi niya, Jesus answered, "My kingdom is not of this world." Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Now, very important, na basahin natin to. Let's read between the lines. Ang Panginoong Jesucristo dito, sinasabi niya, "Oo, hari ako." Kasi meron akong kaharian my kingdom. Now, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yung kingdom niya, hindi sa mundong ito galing. Tingnan niyo po natin yung karugtong na sinabi niya, "But my kingdom is not from this world. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian." So, ang Panginoong Jesucristo nagsimula na maghari, pero ang kaharian niya, hindi galing sa mundong ito, galing sa langit, na pumasok dito sa sanlibutang ito para magsimula ng pagbabago dito sa mundo. Yung heaven, kingdom of heaven, sinasakop yung kingdoms of men, kingdoms of earth. So, sabi po rito, tandaan po natin pag binasa natin to, hindi sinabi ni Jesus Christ na my kingdom is not in this world. Ang sabi niya, my kingdom is not of the world. At sinabi niya, but my kingdom is not from the world. So, ang linaw hindi niya sinabing my kingdom is not in this world. Sabi niya, my kingdom is not of. Ibig sabihin, yung origin, yung pinagmulan. Hindi sa lupang ito, kundi sa langit. My kingdom is not from the world, hindi galing sa mundo. So, hindi niya sinabing wala pa yung kaharian. Ang sabi niya, ang kaharian niya galing sa langit. Hindi nag-originate dito sa lupa. Kaya ang sabi ni Pilato, okay, meron ka palang kingdom, so you are a king. Isa kang ang hari, sabi ni Pilato. You say that I am a king, sabi ni Jesus. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world. Ang linaw nitong sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ikaw na ang nagsabing ako'y hari, at ang
Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan. So ang Panginoong Jesucristo ipinanganak para maging hari at maghari. So hindi natin pwedeng sabihin si Jesus Christ maghahari sa second coming. Hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus Christ, the first coming, yung first coming niya, He was the Lamb of God, and then second coming niya, He is the Lion of Judah. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung lamb and lion. Si Jesus Christ nung dumating siya, lion and lamb. Kung paano hindi natin pwedeng paghiwalayin yung Savior and Lord, God and man. Si Jesus Christ, both servant and king. Nagsimula na yung paghaharian nung pinanganak na siya upang maghari. So sabi rito, for this, you say that I'm a king. For this purpose I was born. Yun ang kadahilan kung bakit pinanganak ang Panginoong Jesucristo upang maghari. Now, isipin po natin mabuti, no? Pag-aralan natin mabuti. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, nagsimula na ang kanyang paghahari dito. Kung naghari na siya, nagsimula na rin yung pananakop niya dito sa mundo. That's the growth of redemption. Ang paghari ng Panginoong Jesucristo hindi magsisimula sa second coming to 1,000 years reign. Hindi po ganon. Nagsimula ng paghari ng Panginoong Jesucristo. So, point number 1, Jesus was born to become king, whose kingdom is from heaven and earth. Malinaw po yun. Pangalawa po, a person can be so near to the kingdom and yet so far from it. Ang isang tao pala, pwedeng sobrang lapit na sa kaharian ng Diyos, pero hindi pa kabilang sa kaharian ng Diyos. Anong halimbawa nito? Sila Caiaphas, yung mga Israelita ng panahon na yun. Nandun na sila sa, kumbaga, sa pintuan na sila ng kaharian ng Diyos, pero hindi sila nakapasok, hindi sila naging kabilang. Why? Because of unrepentant heart. Si Pilato, ang lapit-lapit na dun sa King of Kings and the Lord of Lords. Di ba tayo gusto nating ma-encounter si Jesus? Gusto nating makakwentuhan, makausap si Jesus, makasalamuha at least for 30 minutes lang, no? Si Pilato, ayun, kaharap na kaharap, mukha sa mukha ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi niya man lang naunawaan na hari siya ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. And he lost the opportunity. So number 3, a person can have the greatest opportunity in the world and yet missed it. Si Pilato, nasa kanya na yung pinakamalaki, pinakadakilang oportunidad sa lahat. And yet, he missed it. Bakit? Unrepentant heart. Hindi niya kinikilala ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Hindi niya kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas at Mesaya. Panginoon, Diyos na nagkatawang tao na sinugo ng Diyos Ama. So, a person can be so near to the kingdom and yet so far from it. Marami po tayong kilalang mga ganyan na minsan kausap natin patungkol sa Ebanghelyo, patungkol sa Bible, mailapit natin sa Panginoong Jesucristo, pero they don't care about it. Wala silang pakialam. Hindi nila iniintindi yung sinasabi natin. O kaya, nandyan na mismo, kaharap mo na, nandyan na sa church, walang interest. No? Walang interest magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. There are so many people like Pilate. They have the greatest opportunity in the world and yet they missed that opportunity. Yung oportunidad na mapasa ilalim ng paghari ng Panginoong Jesucristo. Marami po tayong kilalang ganyan. Parang si Pilato, no? Kaya po ito yung application number 1. Kapatid, kung ikaw itong parang si Pilato na ito, na meron kang pearl, precious pearl, perlas, pinakamalagang perlas, na sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag mo ibigay yung perlas sa baboy kasi dadali niya lang sa putikan, yuyurakan lang yan sa putikan. Sometimes, kahit tayo rin in the past, ganun tayo, no? Si Jesus andyan na, pero parang hindi natin pinagpapahalagahan. So, application number 1, do not be like Pilate. Huwag tayong maging kagaya ni Pilato, sobrang lapit na sa kaharian ng Diyos, pero hindi pa rin kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya pinapamanhik ko po sa inyo, no, kung first time yung narinig ng devotion na ito, marahil ikaw yung kagaya ni Pilato. Ang lapit-lapit na sa kaharian ng Diyos, ang lapit-lapit na sa Panginoong Jesucristo, pero hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay, hindi pa nagsosurrender talaga ng kanyang buhay sa Panginoon, hindi pa nananampalataya na, Lord, ikaw talagang Savior ng buhay ko, ikaw talagang Panginoon ng buhay ko na dapat maghari sa akin. No? Do not be like Pilate. Number 2, kung ikaw naman ay matagal ng Kristiyano, talagang on fire ka sa Panginoon, sure ka na ikaw ay merong kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, then ask for a missional burden for people like Pilate.
questionin natin yung sarili natin. Meron ba akong burden? Meron ba akong pagpapahalaga? Meron ba akong pasanin na, Lord, gusto kong maabot yung mga tao na walang pagkakilala sa iyo. Lord, yung mga kamag-anak ko parang si Pilato. Nagba-Bible study kami rito, nag-aaral ako ng Bible. Love na love ko si Jesus, pero sila walang pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Kung wala tayong burden, panalangin natin, Lord, give me burden. Bigyan niyo po ako ng pasanin na talagang gustong-gusto kong makakilala yung mga kapatid ko, tito, tita, mga nanay, magulang, anak, mga kamag-anak ko, mga kaibigan. Ask for this missional burden. Yung talagang gusto mo silang maabot. So, kung wala ka nito, wala kang missional burden, ask for a missional burden for people like Pilate. No? Yung andyan na, ang lapit-lapit na sa katotohanan, pero namumuhay pa rin sa kadiliman. Number 3, pray that God would open the hearts of our family members and friends. Mga kapatid, nandito tayo sa period of the growth of redemption. Unstoppable yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Patuloy na lumalaganap. Kaya yung mga greetings ko everyday, greetings sa follower ng Panginoong Jesucristo sa Pilipinas, sa Italy, China, Taiwan, sa buong mundo, may followers ng Panginoong Jesucristo. Natutupad yung sinabi ng mga propeta sa Old Testament, yung promise of redemption that nations will stream into the kingdom of God, into the church, the body of Christ. Talagang dumadagsa yung mga tao. Huwag tayong papayag na yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, asawa, hindi kasama sa mga dumadagsa sa kaharian ng Diyos. Dumadagsa sa people of God, sa church. Dapat maging parte sila ng kaharian ng Diyos. So, yun po ang pangatlong application natin. No? Let's pray ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, let's pray that God would open the hearts of our family members and friends. Nabuksan ng Diyos ang puso at isipan ng ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Na huwag silang manatiling Pilato. And by the way, sabi rito sa huling mga talata, no, may tanong si Pilato rito Sabi ni Pilato, what is truth? Sabi kasi ni Jesus Christ, lahat, kung umpisa natin dito sa huling part ng verse 37, sabi niya, naparito ako to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. Ang sabi ni Pilato, what is truth? Ano yung truth? Anong katotohanan yung sinasabi mo? Nagtanong siya. Yung isasagot ng Panginoong Jesucristo sa kanya, that is the greatest message he could have ever heard in his entire life. Yung tinanong niya si Jesus, what is truth, Jesus? Pero alam niyo, tinanong lang ni Pilato yun Pagkatapos ng tanong niya na yun, tumalikod na siya. Tingnan niyo yung talata, After he had said this, he went back outside to the Jews. Tumalikod na siya. Hindi niya inantay yung sagot ng Panginoong Jesucristo. Kaya a person can have the greatest opportunity in the world and yet missed it. Mga mahal natin sa buhay, minsan ganun sila. No? Wala silang pakalam sa katotohanan. Pero ipanalangin natin sa Diyos na siya yung magpalambot ng puso nila. Na ang Diyos ang magpalambot ng kanilang puso, magbukas ng kanilang isipan. Pray that God will open the hearts of our family members and friends. Now, para po sa ating discussion, why is it important? Why is it necessary for Christians to have a missional burden? Bakit importante sa isang Kristiyano na mayroong burden, may pasanin, may bigat sa puso na maabot yung mga tao sa kanyang paligid? At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you because you have softened my heart. You have opened my mind and caused me to repent. Ito talaga yung isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Lord, thank you kasi in the past, long time ago, 2005, ang Diyos yung nagpalambot ng aking puso, nagbukas ng aking isipan, at siya yung nagtulak sa akin upang magsisi sa aking mga kasalanan. At marami sa atin, katulad ko, na dumaan sa ganong proseso. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Diyos yung kumilos sa ating buhay para tayo magsisi at maging mga anak ng Diyos. Pasalamat tayo sa Kanya. Thank you because you saved me. You did not allow me to lose the greatest opportunity in the world. Please give me a missional burden for the lost people. Ngayon na tayong mga naligtas na, panalangin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng pasanin, burden,
Alam mo yung bigat sa puso mo na hanggat hindi naliligtas yung mga mahal mo sa buhay, ayaw mo silang tantanan, lagi mo silang pinapanalangin, gusto mo lagi silang maabot. That's missional burden. Hingin natin yun sa Panginoon. In Jesus' name. No? Now, salamat po sa katuwang natin, sa devotion natin ito na alam niyo po yung mga sponsors po natin, tumutulong sa atin. Sila po yung malaking tulong para sa pag-produce ng ating mga videos. So, salamat po. At kung meron po kayong, si Pastor Nicky to, no? Salamat sa inyo. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.